Bayan, gising na ba kayo? Ngayon pag-usapan natin dito yung pagka-aresto kay Duterte noong March 11. Ako ay natutuwa, no? That finally Duterte was arrested and will be brought to trial soon sa The Hague. And I guess this is the first step to achieve genuine justice for all those who were victims of extrajudicial killings. Ngayon, may mga nagsasabi na ang pagka-aresto kay Duterte ay illegal. Well, etong masasabi ko. Wala akong nakitang mali sa pagka-aresto kay Duterte. The arrest, I consider it valid. Why? Unang-una, naging member tayo ng ICC. Nag-join tayo voluntarily to be a member state of International Criminal Court. Ngayon, dahil nag-member tayo, signatory tayo sa treaty, yung tinatawag nating Rome Statute. Alam nyo, doon sa treaty, merong special mechanism doon. Kapag ang isang bansa ay nag-withdraw, hindi nangangulugan. It doesn't mean that the liability of that country will be obliterated. Hindi nangangulugan mawawala yung mga pananagutan ng nasabing bansa. Yung leader na responsible sa gumawa ng kasalanan ay mananagot pa rin. Kaya, nung si Duterte ay naging presidente, habang tayo ay member ng ICC, ano man yung mga ginawa niyang pagkakamali, mga kasalanan sa lipunan sa taong bayan, mananagot siya sa ICC. Tayo ay nag-join ng ICC, if you remember, noong 2011, November. And Duterte withdraw our membership from ICC noong 2019. And during those years, nung siya ay presidente, yung mga pagkakamali niya, na maituturing nating crimes against humanity, ay maituturing natin na may jurisdiksyon ang ICC at may karapatan, may kapangyarihan ang ICC na pag-conduct ng thorough investigations to find out kung merong sufficient evidence or ground na siya ay kasuhan o ituloy yung kaso. Ganyan ang nangyari. At kung may ground, then Duterte will be subjected to trial. Kaya nung nakita ng ICC na may ground at ang ating yung panahon niya, yung korte natin ay hindi ganon nagpa-function na ang hustisya hindi makakamit ng mga biktima ng extrajudicial killings, nag-decide ang ICC prosecutors na ituloy ang kaso. And because of this, of course, yung ICC finally issued a warrant of arrest. So, maliwanag na kahit mag-withdraw tayo bilang member state ng ICC, hindi mawawala ang jurisdiction ng nasabing international court sa mga pagkakasala ni Duterte. Ngayon, in-implement ng warrant, malinis naman ang pagkaka-implement ng warrant. Binasahan si Duterte ng kanyang mga karapatan, yung tinatawag nating Miranda rights. In fact, special treatment pa nga ang ibinigay kay Duterte. Pinaghintay pa niya yung mga arresting officers. Imagine, binigyan pa siya ng pagkakataon kumain kasama ang pamilya. Binigyan pa siya ng pagkakataon matulog. Binigyan pa siya ng pagkakataon na mag-lecture. At gumagawa pa na maraming dahilan just to buy time. Of course, ang ating local police ay may obligasyon i-assist ang Interpol to implement the warrant. Tayo ay member ng Interpol. So we cannot deny the fact that it is our obligation to help the Interpol. In the same way, ginagawa ng Interpol din sa atin, nakikipag-cooperate sila para to run after those criminals outside our territory. Ngayon, anong significance nitong pagka-aresto ni Duterte? Ang significance nito, ito itinuturo na malinaw na ang kahalagahan
ng rule of law. Pinakita dito, nagpiprevail ang rule of law. Pinapakita dito na no one is above the law. Even you are president, if you committed a crime against humanity, deserve mo lamang na ikaw ay kasuhan at dalhin sa korte. Ngayon, kung ang korte natin ay makikita natin na hindi ganon, no, nagpa-function, ba kailangan, bigyan ng pagkakataon ng International Court ang mag-conduct ng trial. Ngayon, may petisyon sa Supreme Court para pigilan ang pamahalaan na ipatupad ang warrant of arrest o ibigay si Duterte sa ICC at dalhin sa Den Haag. Ngayon, sa case na nangyari ngayon, because Duterte was already in The Hague, wala na siya sa territory, wala na siya sa Pilipinas, wala na pong saysay, wala na pong pag-asa. Anumang petition ang gawin ng mga kampo ni Duterte ay it would end up futile. It will be moot in academic kahit na sabihin ng Supreme Court o mag-issue ang Supreme Court ng restraining order. Ang tanging na lang pwedeng gawin ni Duterte ay mag-hire ng magaling na abogado. He will be given the opportunity to prove his innocence. Lahat po ng karapatan ibibigay sa kanya. Ganyan po ang International Criminal Court. Ngayon, ano assessment? Posible bang ma-acquit si Duterte o guilty? Well, based on my own analysis, sa nakikita ko, the evidence is overwhelming. Mark my words, Duterte will be convicted. At pag nangyari yan, he deserves to suffer. At maraming matutuwang mga kamag-anak ng biktima ng extrajudicial killings. Alam nyo, si Duterte, bilang isang leader, mahina sa aral ng kasaysayan. Hindi siya tumingin yung lessons of history. Hindi ba niya nakikita na maraming mga leader na nagkamali? At dahil sa pagkakamali, bumagsak ito at naparusahan. Marami. Ngayon, nagtataka ako bakit nagiging proud pa siya sa kanyang mga ginagawa. Walang regret. I did not see any remorse when he was arrested. And in fact, he challenged the ICC to hurry up to come here and arrest me. So imagine that, umiiral yung kanyang ego, yung ganyang uri ng leader, ng tao, he deserved to suffer. So I believe, si Duterte, baka doon na siya mamatay. Dahil sa age niya ngayon, sa tagal ng ilang taong itong kasong ito, na tuloy-tuloy, baka hindi na siya makabalik ng Pilipinas. At anyway, at finally, justice will be done. Salamat.